ginawang 350 nautical miles ang dating 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa, kung saan ipinapakita nito ang legal na pagpapalawak ng teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at South China Sea. Ayan mga utol, no? 'Di ba ang dineklara ng international law nung UNCLOS from shore, no? From territorial 200 nautical miles, yun po yung exclusive economic zone. Ngayon ay dumulog tayo, may bago tayong petisyon na inihain sa UN, sa United Nations, na dagdagan yung ating teritoryo. Gawing instead na 200 nautical miles ay gawing 350. O yan yung bagong hakbang na sinusulong ng Pilipinas sa UN. Okay, at dyan talaga natataranta itong China. Tingnan nyo naman yung iniklaim ng China. Oh. Halos walang ititira sa atin. Kumbaga yung ano lang, yung 12 nautical miles lang natin matitira. Yung territorial waters lang. Ganun, no? Sinagaran tayo, di ba? Yung West Philippine Sea, yan yung gusto nating kuhain. Okay, mga utol, yan. Yan yung inaagaw sa atin ng China. And to check yung petisyon na ito, mga utol, eto, pumunta tayo sa Inquirer, no? Uy, ayan, inquirer.net. PH goes to UN body to seek extension of continental shelf. Ito po yung mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Dito natin malalaman mga utol kung gaano katalino ang presidenteng meron tayo, ang Pilipinas. Ang tinutukoy ko si President Bongbong Marcos. Kung paano yung pagharap niya doon sa issue natin sa West Philippine Sea with China. At nasabi ko na to dati, alam ko mga utol, na kaya ako sinabi na nasa upper hand na tayo kung usapin ng issue sa China sa claim sa West Philippine Sea. Bakit tayo nasa upper hand? Tayo naman yung binubuli, tayo yung parang kinakawawa. Ganun po yung palagay ko yung taktikang ginagawa ng Pilipinas. Nang sa ganun, kundinahin na mas maraming bansa itong China at lalong humina ng humina ang kanilang depensa. Sa ngayon ay sobrang dami ng naikisimpatya sa atin at napakaraming lalo ng umaalyado sa atin. Doon pa lang upper hand na tayo. In the long run, magkakaalaman na. Pero eto mga utol. So yan yung topic natin ngayon. Nako, walang magawa ang China sa ginawang hakbang ni President Bongbong Marcos. Ano-ano nga ba yun, mga utol? Bukod pa doon, no? Mula to kay JP Amazing Stories, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Bukod pa doon, syempre titingnan rin natin yung iba pang mga detalye. Game na. China ipinatupad na ang sinasabi nila nung nakaraan na no trespassing, ayon naman sa isang Pilipinong mambabatas. Kung gayon, dapat ding arestuhin ng Pilipinas ang mga Chinong iligal na pumapasok sa West Philippine Sea. Totoo. Sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea, nakaposisyon ang mga Coast Guard ng China mula nang ipinatupad ang sinasabi nito na no trespassing rule. Yan nga pala, no? Ay, teka lang. Ang ipinatupad ang sinasabi nito na no trespassing rule. Nakasaad sa Article 257 ng nasabing utos na huhulihin umano ng China ang mga trespasser sa teritoryong sakop nila at ang mga mahuhuli ay ikukulong ng walang paglilitis sa loob ng 60 araw. Mga utol, no? So, naglabas sila ng policy, no trespassing rule. Pero ang sinasabi nila doon sa teritoryo nila, etong China. Pero yung tinutukoy nilang teritoryo ay teritoryo po ng Pilipinas. Ang Pilipinas po ang may legal na karapatan. Kung pag-uusapan ay historical claims at saka yung deklarado ng international law. So taliwas po sa sinasabi nitong China. Pero alam nyo naman yung issue na yan. Anyway, tuloy muna natin. Kinondena naman ito ng mga mambabatas ng Pilipinas ayon kay Representative Robert Ace Barbers. Oras na din daw upang gawin natin ang ginagawa ng China. Arestuhin din daw ng Pilipinas ang mga Chinese na pumapasok sa ating exclusive economic zone ng West Philippine Sea. Pero yun dapat talaga ginagawa Dapat natin. din daw muna na humingi ng permiso ang mga Chinese vessel sa gobyerno ng Pilipinas bago makapasok ang mga ito sa West Philippine Sea. Patuloy naman ang pagmomonitor ng Philippine Air Force sa ating mga teritoryo. Ang bagong utos na ito ng China ay una namang kinondena ng Pangulo noong nakaraan
at tinawag pa niya itong completely unacceptable. Tama. Isa pa sa babala niya nung nakaraan ay kung sakaling may mamatay na Pinoy, ang aksyon na iyon ay ituturing na raw nating bilang isang act of war. Ang G7 leaders Yan mga utol, no? Sinabi niya yan sa mismong pahayag niya doon sa forum, doon sa naginanap sa Singapore. Kaharap din yung mga delegado ng China at iba't ibang mga world leaders. Na talaga naman pinababayaan na nga natin. Alam nyo ba na sa mga hindi nakakaalam, ang mandato ng ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines sa issue sa pagharap sa West Philippine Sea ay maximum tolerance. Ibig sabihin, kahit anong gawin ng China, wag lang yung talagang imminent threat ay babaliwalain lamang. Deadmahin. Kumbaga, hindi ka papalag kahit anong gawin. Parang ganon. Yun yung basic. Pero pag siyempre, pag ganyan na, violente na, ibang usapin na yon. Kaya nga sinabi ni President Bongbong Marcos, kung sakali may wag naman sana, act of war na. So may invoke tong, kumbaga, may karapatan na tayo mag-retaliate. Tayo naman yung re-rest back. Parang ganon. Okay? Tuloy muna natin. ituturing na raw nating bilang isang act of war. Ang G7 leaders naman ay muling kinondena ang mga panghaharas ng China sa Pilipinas. Nababahala pa din umano ang G7 sa sitwasyon sa East at South China Sea at sila raw ay kontra sa anumang unilateral attempt upang baguhin ang status quo sa rehiyon gamit ang pagiging marahas. Tama. Samantala, higit 300 motorcycle ang nagsagawa ng motorcade sa Puerto Princesa City, Palawan. At ito ay may layunin na pataasin ang kamalayan ng mga mamamayan tungkol sa mga nagaganap sa West Philippine Sea. Galing, no? Sa totoo lang, yun yung lagi ko sinasabi. Dapat nagkakaisa tayo sa laban na ito dito sa West Philippine Sea. Kaya lang, ang siste, may mga iba pa tayong kababayang Pinoy na kumakampi pa sa China. Hinihinalangan ng karamihan na bayad itong mga ito. Okay, may grupo sila, mga utol, na nagpapalabas ng mga fake news at sinisiraan ito yung diskarte ng gobyerno natin, pati ang United States. Na to the point na mahalata mong mas kampi sila, mas gusto pa nila na tayo, ang Pilipinas, ay kumampi sa China. Ba't tayo kakampi sa mga lintik na Chekwa na yan? Inaagawan tayo ng teritoryo. Paano na lang kapag talagang tuluyan na sakop nila ang South China Sea? Anong gagawin nila? Ano pang gagawin nila? Baka talagang gawin nila tayong probinsya, no? Anyway, ito yun naman yung mga teorya ko lamang, yung pagiging probinsya. Anyway, yung G7 po, kampi sa atin. Ang lalakas ng mga bansang ito. Ito Germany, France, Italy, UK, United States of America, Japan. Kung hindi ako nagkakamali. Pero tapos, binabanggit rin nila parang G8, okay? Yung Russia kasi yung pang-8. Pero yung G7 na countries, kinundi na din. O ibig sabihin, kumakampi talaga sila sa Pilipinas. Okay, mga utol. So yun. Doon pa lang kumbaga taob na tong China sa claim natin. Kumbaga kung ano man mangyayari, siguradong kakampihan naman tayo nitong G7. At pagka kumampi ang G7, ang kasunod nito NATO. Diba? Gaano kalakas yung babanggain nitong China. Kaya ako nga sinasabi, nasa upper hand tayo. Pero wag naman sana darating sa punto na magiging mitya na ito ng World War. Okay? Tuloy muna natin. Sa ibang anggulo naman ng balita, ang Pilipinas ay nagpakita ng bago nitong baraha laban sa China. Eto na. Ipinapakita ni President Bongbong Marcos na siya ay hindi mahinang pangulo. Ginawang 350 nautical miles ang dating 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa, kung saan ipinapakita nito ang legal na pagpapalawak ng teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at South China Sea. Ayan mga utol, no? Diba ang dineklara ng international law nung UNCLOS, from shore, no? From territorial, 200 nautical miles, yun po yung exclusive economic zone. Ngayon ay dumulog tayo, may bago tayong petisyon na inihain sa UN, sa United Nations, na dagdagan yung ating teritoryo. Gawing instead na 200 nautical miles ay gawing 350. O yan yung bagong hakbang na sinusulong ng Pilipinas sa UN. Okay, at dyan talagang natataranta itong China. Tingnan nyo naman yung kiniklaim ng China. Halos walang ititira sa atin. Kumbaga yung yung 12 nautical miles lang natin matitira. Yung territorial waters lang.
Ganun, no? Sinagaran tayo, di ba? Yung West Philippine Sea, yan yung gusto nating kuhain. Okay, mga utol, yan. Yan. Yan yung inaagaw sa atin ng China. And to check yung petition na ito, mga utol, eto, pumunta tayo sa Inquirer, no? Uy. Ayan, inquirer.net. PH goes to UN body to seek extension of continental shelf. Ito po yung karapatan, okay? Pagdagdag ng karapatan doon sa karagatan, okay? So, para malaman natin ng konti, the Philippines formally asked the United Nations body on Saturday to extend its continental shelf in the West Philippine Sea where it could explore and exploit natural resources even as its maritime conflict with China continued to simmer. The Department of Foreign Affairs said the government submitted information on the extended continental shelf in the South China Sea, particularly in the Western Palawan region, to the UN Commission on the limits of continental shelf. Kasi yung limit nga ay 200 nautical miles. Okay? It invoked its right under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the DFA said. Kasi ang diniklara ng UNCLOS defines continental shelf as the submerged extension of the coastal state lands territory covering the seabed and subsoil beyond its territorial sea up to the edge of its 370 kilometers o 200 nautical miles exclusive economic zone. Yan po yung talagang diniklara ng UNCLOS, ng international law. So from dun sa territorial seabed hanggang sa 200 nautical miles ay yun yung exclusive economic zone na pinadadagdagan ngayon ng Pilipinas. Article 76 allowed the coastal state to extend the outer limits of its continental shelf to a maximum of 350 nautical miles from the baseline of its territorial sea. Yan po yung hinahain natin sa UNCLOS. Paspalawakin pa. Di lalo nang umiyak tong China, no? Di ba? Kumbaga, kung hanggang dito lang yung sakop natin, wala sakop pa natin ganon. Hindi tayo mananakop actually. Kasi meron naman talagang, kumbaga, merong petition na pwedeng gawin yun. Okay, hindi ko po kabisado etong international law na to, pero base sa mga nababasa ko, ayun yan, mga utol. So yan ang hinihiling. Yan yung bagong hakbang ng Pilipinas kontra sa China. Anong masasabi nyo dyan? Tuloy na muna natin. Pa-comment na lang. Samantala, dumating naman sa Pilipinas ang mga F-35 5th generation fighter jets ng Amerika. Tama. Ang mga ito ay inarmasan at nagsagawa ng mga maritime strikes at live fire exercise sa Zambales at Ilocos Norte. Ipinapakita ng exercise na ito ang pagsuporta ng Amerika sa kaalyadong Pilipinas upang mas mapalakas ang depensa nito laban sa pagiging agresibo ng China sa pinagtatalunang West Philippine Sea at South China Sea. At hindi lamang US, mga utol, Canada, South Korea, Japan. Yan po yung nag-multilateral maritime exercise. At totoo yan, mga utol, itong mga jet na F-35 ng US ay nasa Subic Bay, kung hindi ako nagkakamali, sa Clark. O ilalagay ko yung video, ito muna yun, tingnan nyo muna. And mga utol, yung mismong footage ng pagdating ng mga F-35 jets dito sa Clark Air Base. Okay, at saka dumaong na rin yung mga barko ng US at ng South Korea dito sa Pilipinas. And then nagsagawa nga ng multilateral maritime activities itong mga bansang ito para na rin ipakita dito sa mga lintik na Chekwa na to na hindi tayo nag-iisa. Kumbaga, pag binangga nyo Pilipinas, etong mga makakabangga nyo. Show force yun, mga yun, mga ganun. Wala namang ibang purpose yun. Ipakita doon sa kalabang bansa na hindi basta-basta yung inyong binabangga. Yun po yung mga hakbang ng ating Pangulo na hindi niya totally kailangang
ilabas, yun nga, yung operational details nga, hindi nila inilalabas. Lahat ng diskarte ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea, hindi talaga dinidetalyeng ilabas ng ating gobyerno. Sinasadya po yun para hindi mag-leak ang information at nang hindi ma-counter agad ng China. Okay? So napakaganda ng hakbang na ginagawa ng ating presidente. Kaya kudos po dun, Sir President Bongbong Marcos. Kudos po sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Tuloy na muna natin. Hindi nangyari ang inaakala ng China na yuyuko sa kanila ang Pilipinas. Yan, Kasama ang sinasabi mga ko. Pilipino, hindi titiklop ang Marcos administration. Ang bagong alas ni President Marcos ay isinumiti na sa United Nations. Isinasaad nito ang mas lalong pagpapalawak sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isinumiti na ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa United Nations ang nakaraang application nito na ang dating 200 nautical miles na sakop nito sa West Philippine Sea ay ginawang 350 nautical miles. Kung sakaling paboran ito ng United Nations, iyon ay magiging maganda dahil mas lalong dadami ang resources ng Pilipinas. Tama. Mas maraming yamang dagat, mga oil at gas ang mapapabilang sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay siguradong magdadagdag na naman sa sakit ng ulo ng China. Kung kayo ang tatanungin, Teka lang pero di ba, ano kaya magiging reaction itong mga to kapag napaboran tayo ang desisyon na naman nadagdagan ng ating continental shelf, no, naging 350 instead na 200. Malamang sa malamang 'di ba? Lalo nang magkandaletse-letse, lalo na tong magwala itong China. Hindi na nila talagang tinik talaga tayo. Tayo po yung tinik sa China sa kanilang mga plano dito sa South China Sea. Kasi hindi nila tuluyang makuha yung West Philippine Sea, tayo lumalaban. Itong Marcos administration, to be exact. At sana yung mga Pinoy sumama na rin kasi hindi naman to laban ng Pangulo Ito'y laban ng Pilipinas, mga utol. Ito'y laban ng mga Pilipino. So kung Pilipino ka, gaya ng sinasabi mo dapat nakakampi ka sa atin kaysa nakakampi ka sa mga kalabang. Ayan ang mga kalaban. pabor ba kayo sa hakbang na ito? I-comment nyo ang inyong mga sagot sa baba. Nice one. Sa pagpapatuloy, muling nagsama sa pagsasanay ang militar ng Pilipinas na Philippine Marine Corps at US Marines. Tama. Tinawag ang pagsasanay na ito bilang MASA 2024 o Marines Aviation Support Activity 2024. Ipinakita sa exercise na ito ang pagiging handa at pagiging mahusay ng dalawa sa territorial defense. Nice one. Ipinakita naman ng mga US Marine ang mga bomba at kanila itong ikinarga sa mga F-35 5th generation jets. Ang mga jets na ito ay nagpapakita ng malaking suporta ng US sa Pilipinas. Totoo. Ang mga jets na ito ay nasa ilalim ng Marine Fighter Attack Squadron. Ang mga ito ay nagsagawa ng literal live fire exercise sa baybayin ng Zambales at Ilocos Norte. Ito si Xi Jinping. Sa kanyang pagkakakumpirma bilang sekretary ng Chinese Communist Party para sa paparating na ikatlong termino, nalampasan niya ang 40 years limitation and restrictions. Ginagawa siyang pinakamakapangyarihang leader mula sa tagapagtatag ng komunistang China, si Mao Zedong. Teka lang, mga utol, ibang issue na to Pero syempre, 'di ba? Bumalik muna tayo doon sa sa kanina, no? So yun, totoo yan mga utol, no? Nagsidatingan, pinakita ko sa inyo yung video. And kung papapansinin niyo nga, tuloy-tuloy yung mga military exercises natin with other countries do sa mga kaalyado natin. Bakit nga ba? Syempre, yung pagdepensa, pinag-aaralan natin kasi nga may threat naman talaga, mga utol. Kaya kung sasabihin yung hindi tayo naghahanda o walang ginagawang aksyon ng gobyerno natin, nagkakamali po kayo. Tuloy-tuloy po ang ating ginagawang aksyon tungkol dito sa issue natin with China sa West Philippine Sea. At palagay ko, tayo ay handa sa anumang gagawin ng China. Okay, pero syempre, sabi nga nila, kahit ako ayoko rin talaga ng gera. Hindi po natin pinipili humantong doon. The mere reason kung bakit maximum tolerance yung mandato ng ating mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy at ang Armed Forces of the Philippines kung haharap sila sa issue o sa tensyon sa West Philippine Sea. Okay? Pero kung sakali nga
kung sakali nga maging violente itong China, kasi hindi naman tayo magsisimula eh. Kung violente na ang China, siyempre tayo ay handa rin namang bumalik sa kanila o rumesbak, mga utol. So ano masasabi nyo dyan sa hakbang ng ating gobyerno o partikular ng ating Pangulong si Bongbong Marcos? Para sa akin, napakagaling. Kaya udos. 'Di ba? Tapos sa pagtatanggol ng teritoryo natin, marami pong salamat. Okay? So hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, JP Amazing Stories. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.